lahat, lalo na sa aming butihing guro sa pananaliksik, Binibining Donna De Mayo. Narito kami upang depensahan ang aming pananaliksik na pinamagatang isang pagsusuri, epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga piling mag-aaral sa baitang 11 sa strand ng Humanities and Social Sciences sa Paaralang Muntinlupa Cosmopolitan sa panuroang taon 2023 hanggang 2024. Narito ang aming abstract. Ang teknolohiya at artificial intelligence ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ating buhay. Kasama na rito ang larangan ng edukasyon. Ang epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa baitang ika-11 sa strand ng Humanities and Social Sciences sa Paaralang Muntinlupa Cosmopolitan School ay isang halaga na dapat pag-aralan. Nais kong ipresenta ang unang kabanata. Narito ang aming introduksyon. Ang mundo ay napakaraming pagbabago. Isa na rito ang pangunlad ng ating bansa dahil sa teknolohiya. Sa pagdaan ng panahon ay nagkaroon tayo ng tinatawag na globalisasyon at patuloy na umaangat at umuunlad ang ating teknolohiya. Narito ang aming legal na batayan. Ayon sa Batas, Republic Act 10175 at sa Department of Justice, ang plagiarism ay hindi krimen, ngunit pareho ito sa paglabag sa copyright. Ang plagiarism ay may kahihinatnan o parusa sa humigit kumulang 6 na taong pagkakakulong at multang 50,000 hanggang 150,000 piso, pakatumbas ng $100,000 hanggang 3,600 dolyar. Teoryang prototyping. Dito ay pinapaliwanag kung paano nakabuo ng ideya ang ChatGPT. Ang ChatGPT ay nilalagyan ng mga impormasyon na umiiral na sa sinauna at sa kalukuyang panahon. Ang mga impormasyon ay kaya ang maunawaan ng pag-iisip ng tao at paggawa ng desisyon. Ito ay gumaganap na mahalagang papel sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Teoryang e-learning. Ito ay nabuo mula sa mga prinsipyo ng cognitive science na nagpapakita kung paano ang paggamit at disenyo ng teknolohiyang pang-edukasyon ay maaaring mapahusay epektibong pag-aaral. Integrated Information Theory. Ang IIT ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay nagmumula sa pagsama-sama ng impormasyon sa loob ng isang sistema. Ang antas ng kamalayan ng isang sistema ay tinutukoy ng dami at kalidad ng pagkakaugnay sa pagitan ng bahagi nito. Ang IIT ay gumagamit ng mga matematikal na modelo at prinsipyo upang mabilang ang antas ng kamalayan sa isang halaga na tinatawag na pi, na kumatawan sa dami ng pinagsama-samang functionally independent na impormasyon na nasa isang system. Dahil dito maaaring kalkulahin Teorya ang teknolohikal na inobasyon. Ang inobasyon ay higit pa sa isang teknolohikal o prosesong imbensyon lamang. Ito ay isang tuloy-tuloy na mekanismo. Ang pagtuklas at pag-imbento ng produksyon, pati na rin ng shock effect sa orihinal na sistema ng produksyon, ang tanging mga salik na nagpapakilala ng inobasyon. Conceptual na balangkas. Input. Demographicong profile. Seksyon, edad, kasarian, mga mag-aaral. Paano nakakaapekto ang paggamit ng ChatGPT sa pagpapaunlad ng mag-aaral ng kanilang sariling mga ideya at opinyon? Pangalawa, ano ang mga programa na makatutulong na magbibigay kamalayan sa mga mag-aaral sa epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap? Process. Humingi ng pahintulot sa punong guro sa gagawing survey. Paggawa at pagsasagot ng mga katanungan o survey. Pangatlo, pagkuha at pag-aanalisa ng mga kasagutang nakuha, pagbibigay ng interpretasyon sa mga datos na nakuha. Pang-apat, paggawa ng mga grapiko presentasyon sa resultang nakuha sa talatatangan. Una, pagbuo ng mga karampatang solusyon ukol sa mga problema at negatibong epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga estudyante. Pangalawa, pagbibigay ng rekomendasyon tungkol sa mga solusyon sa problema at mga maaaring maging negatibong epekto ng ChatGPT. Paglalahad ng suliranin, ang pananaliksik na ito ay pinamagatang isang pagsusuri, epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga piling mag-aaral sa baitang 11 sa strand ng Humanities and Social Sciences sa Paaralang Muntinlupa Cosmopolitan School sa panuroang taon 2023
hanggang 2024 ay naglalayong sagutin ang mga sumusunod na suliranin. Ano ang demographic profile ng mga respondente ayon sa mga sumusunod na katanungan? 1.1 seksyon, 1.2 edad, 1.3 kasarian, at 1.4 mga mag-aaral. Ano-ano ang mga posibleng salik na epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga piling mag-aaral sa baitang 11 sa strand na UMS? 2.1 Pagkakaroon ng pagkakadepende sa ChatGPT. 2.2 Hindi matututo. 2.3 Hindi na kayang gamitin ang sariling kakayahan at paggamitin ang isip. Paano nakakaapekto ang paggamit ng ChatGPT sa pagpapaunlad ng mga mag-aaral ng kanilang sariling mga ideya at opinyon? Ano ang mga programa na makakatulong na magbibigay kamalayan sa mga mag-aaral sa epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap? Bakit hindi maganda ang maaaring kalabasan ng epekto ng paggamit ng ChatGPT sa mga piling mag-aaral sa baitang 11 sa strand na UMS? 3.1 Panganib ng plagiarism. 3.2 Kakulangan sa paglinang ng mga kasanayan. 3.3 Pagkakaroon ng problema sa komunikasyon. Ano-ano ang mga posibleng salik na epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga piling mag-aaral sa baitang 11 sa strand na UMS? 2.1 Pagkakaroon ng pagkakadepende sa ChatGPT. 2.2 Hindi matututo. 2.3 Hindi na kayang gamitin ang sariling kakayahan at paggamitin ang isip. Nais kong ipresenta sa inyo ang aming kahalagahan ng pag-aaral. Napakahalaga ng pananaliksik na ito sapagkat layunin nitong alamin at suriin ang epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga piling mag-aaral sa strand na Humanities and Social Sciences sa Paaralang Muntinlupa Cosmopolitan sa panaroang taon 2023 hanggang 2024. Hangad ng pag-aaral na ito ay maunawaan ang resulta ng pagsusuri at upang ang larangan ng kulturang edukasyon ay mas bigyang halaga. Ang resulta ng pag-aaral ay lubhang makakatulong sa mga sumusunod. Una, mag-aaral. Mahalaga ang pananaliksik na ito para sa mga mag-aaral upang magbigay ng malalim na kaalaman at kamalayan sa mga posibleng epekto ng ChatGPT sa kanilang akademikong pagganap. Ito rin ay magbibigay daan. Pangalawa, guro. Ang pananaliksik na ito ay mahalaga para sa mga guro. Makakatulong ito sa kanila na mas maunawaan ang epekto ng paggamit ng ChatGPT sa kanilang mga mag-aaral. At ang panghuli, sa mga susunod na mga mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay magsisilbing gabay at magbibigay ng hustong datos at impormasyon ayon sa nakalap sa iba't ibang teorya, artikulo o nagpapatunay na ang pag-aaral na ito ay may matibay na pundasyon. Narito ang saklaw at delimitasyon ng aming pananaliksik. Ang saklaw. Ang pananaliksik na ito ay sumasaklaw sa mag-aaral sa baitang 11 UMS. Ang kanilang perspektibo ay kinakailangan sa pananaliksik na ito upang malaman ang epekto ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Pinapakita dito na ang mga mula sa baitang 11 UMS ang mga pangunahing respondante ng pananaliksik na ito. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong pag-aralan ng impluwensya ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ito naman ang delimitasyon. Nililimitahan ang pag-aaral na ito sa mga mag-aaral sa baitang 11 UMS ng Paaralang Muntinlupa Cosmopolitan upang magkaroon ito ng hustong datos at bilang ng mga respondante. Ang bilang mga respondante ay 86. Ang mga piling mag-aaral sa baitang 11 UMS ay mayroong kakayahan upang magbigay ng kanilang sariling opinyon, idea, at kaalaman tungkol sa pananaliksik na ang epekto ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga piling mag-aaral sa baitang 11 sa strand ng Humanities and Social Sciences sa Paaralang Muntinlupa Cosmopolitan. Definisyon ng mga terminolohiya. Ito naman ang mga salita na ginamit sa aming pananaliksik. Artificial Intelligence o AI, ChatGPT, globalisasyon, prototyping, datos,
edukasyon, ekonomiya, kamalayan, questionnaire, plagiarism, professionalismo, proseso, at teknolohiya. Mga kaugnay ng literatura at pag-aaral. Ang pag-uugnay ng literatura at pag-aaral ay napakahalaga sa isang pananaliksik. Ipinapakita nito ang matibay na ebidensya at review sa ginagawang pananaliksik upang pagtibayin ang isang pananaliksik. Sa pag-usbong ng ChatGPT sa buong mundo noong Nobyembre 2023, ito ay umakit ng milyong-milyong user at ito ay naging palaisipan sa mga taong gumagamit nito. May magandang epekto at intensyon. Makakatulong ito sa ang tanong sa isipan at pangamba. Sa kabila ng magandang epekto nito, marami rin ang negatibong epekto, lalo na sa kritikal na pag-iisip, sa profesionalismo at maaring iasa na lang lahat sa ChatGPT. Hindi mahasa ang kakayahan ng isang tao sa paglutas ng problema kung sa ChatGPT na lang iaasa lahat. Maraming banta at hamon ng ChatGPT, kabilang narito ang plagiarism na pwedeng maging sanhi ng pagkulong, o pagkukulong, o pagkakulong. Maraming hamon nito, lalo na sa hinaharap. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong kabanata, ang metodolohiya. Una, disenyo ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong suriin ang epekto ng paggamit ng ChatGPT sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral na kumukuha ng Strand-Dayums sa paaralang Muntinlupa Cosmopolitan gamit ang kwantitatibo at disenyo ng correlational sa pamamagitan ng paggawa ng isang kwantitatibo na pag-aaral. Layunin ng pananaliksik na matuloy ang mga potensyal na epekto na paggamit ng ChatGPT sa mag-aaral sa kanilang pagganap. Narito ang batayan ng pananaliksik. Ang aming pananaliksik ay naglalayon na tuklasin at alamin ang relasyon sa pagitan ng mga mag-aaral at paggamit ng ChatGPT sa kanilang akademikong pagganap. Nais ng mga mananaliksik na ibigay ang mga batayan at datos na nagmula sa mga respondante. Ibinigay nila ang kanilang mga opinyon o ideya. Sa pamamagitan nito, nalaman ng mga mananaliksik at batayan sa mga nakuhang datos. Instrumento sa pangangalap ng datos. Ang pananaliksik na ito ay ginamitan namin ng talatanungan at 2-point Likert scale at cluster sampling upang malaman ang epekto ng ChatGPT sa mag-aaral ng Muntinlupa Cosmopolitan. Pangangalap ng datos. Para sa pag-aaral na ito, ang pagbibigay ng questionnaire ang gagamitin bilang paraan ng pangongolekta ng data. Ang pamamaraang ito ay magbibigay daan para sa pag-unawa sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga respondents. Kasama sa pag-aaral ang partisipasyon ng 86 na mga kabataang lalaki at babae nasa edad 16 at 18 taong gulang pataas. Kumukuha ng UMS na strand. Ang mga respondante ay dapat makapagsagot ng naaayon sa kanilang mga ginagawa patungkol sa ChatGPT. Ang pamantayang ito ay itinatag upang matiyak ang karanasan at opinyon ng mga respondante at pagtitiyak ng mga datos na nakolekta kasama sa proseso ng pangongolekta ng datos ang mga sumusunod na hakbang. Una ay paghahanda bago ang pangongolekta ng datos. Ang mga katanungan o survey o questionnaire ay maingat na idinsenyo at binuo ng naayon lamang sa mga tanong ng mga respondent. Kasama sa proseso ng pangongolekta ng data ang mga sumusunod na hakbang. Una ay paghahanda. Bago ang pangongolekta ng data, ang mga katanungan o questionnaire ay maingat na idinisenyo at binuo ng naayon sa tamang mga tanong. Ang mga instrumentong ito ay sinuri para sa kalinawan at kaugnayan sa mga layunin ng pananaliksik. Pangalawa ay pagsasanay. Ang mga nananaliksik na pananaliksik na responsable sa pangongolekta ng datos ay sumailalim sa pagbabasa ng patungkol sa kanilang pag-aaral. Kasama sa pagsasanay na ito ang mga tagubilin na pagpapanatili ng neutralidad sa pagbibigay ng tulong sa mga respondents kung kinakailangan at pagtiyak ng pare-pareho sa mga pamamaraan ng pakikipag-ugnayan, pagkolekta ng data. Pangatlo, ang pakikipag-ugnayan ng respondante. Ang mga nakahanda na talatanungan ay isinasagawa ng mga mananaliksik ng pananaliksik.
Nilapitan ng paisa-isa ang mga respondante upang magabayan sa pagsasagot at nakuha ang kaalamang pahintulot bago magpatuloy sa data o proseso. Ang mga hamalinaw na tagubilin ay binigay sa mga respondante tungkol sa kung paano kumpletuhin ang pagsagot ng questionnaire nang sa ganon ang tauhan ng pananaliksik ay magagamit upang matugunan ang anumang mga katanungan o alaala-lahanin na itinatanong ng mga respondante. Paraan sa pagbibigay halaga sa datos. Ang mga nakuhang datos ay tinala, hinayhay at isa-isang sinuri. Narito ang mga formulang statistikal na ginamit. Kaugnay nito, sinuring mabuti ang mga akdang tuon ang pag-aaral na ito. Sinikap ng mga mananaliksik na maitala ang kahalagahan ng bawat elementong kasangkot sa kabuuan nito, upang mag-isa-isa ang mga pananaw nila sa pagpapatupad ng patakaran galing sa mga nasasabing respondent. Ito naman tayo sa ika-4 na kabanata. Nais kong ipresenta ang aming presentasyon, analysis at interpretasyon ng mga datos. Ang kabanatang ito ay pinapakita at naglalaman ng resulta ng mga datos na nakalap mula sa pagbibigay o pagbabahagi ng talatanungan sa mga mag-aaral mula sa baitang 11 na kumukuha ng strand na Humanities and Social Sciences sa Paaralang Muntinlupa, Cosmopolitan. Ang mga demographicong profile ng mga respondante, ang kanilang seksyon. Ang Athena may kabuoang 40%. Ang Eros naman ay may kabuoang 31%. Ang Hercules naman ay ang nakakuha ng kabuoang 29%. Luma tayo sa kanilang kasarian. Ang babae ay nakakuha ng kabuoang 59%. Ang lalaki naman ay nakakuha ng 41%. Dumako naman tayo sa kanilang edad. Batay sa figure 3, pinapakita nito ang mga edad na gumagamit ng ChatGPT. Pinapakita sa figure na ito na mas marami gumagamit ng ChatGPT mula sa edad na 17, na may 50%. Unang item, ang paggamit ng ChatGPT ay nagpapabuti sa aking kakayahang mag-aral. Sumang-ayon, 37% at ang mga di sumang-ayon ay 63%. Ikalawang item, ang paggamit ng ChatGPT ay nagdudulot ng pagkalito o pagkabahala sa aking pag-aaral. Ang mga sumang-ayon ay 60% at ang mga di sumang-ayon ay 40%. Ikatlong item, ang paggamit ng ChatGPT ay merong negatibong epekto sa kritikal na pag-iisip at kakayahang lumutas ng problema ng isang tao. At ang porsyento ng hindi sumang-ayon ay 17% habang sa sumang-ayon naman ay 83%. Ika-4 na item, ang paggamit ng ChatGPT ay may malaking dulot na pagbabago sa larangan ng edukasyon. Ang porsyento ng mga sumang-ayon ay 80% habang sa di sumang-ayon ay 20%. Ika-5 item, bilang isang mag-aaral, paano mo mamumungkahi ang iyong kapwa mag-aaral na ang paggamit ng ChatGPT ay may negatibong epekto sa akademikong pagganap? May 71% na nagsabi na kakausapin ito at sasabing ang negatibong epekto nito. 29% naman ang nagsabi na huwag nang kausapin. Ika-6 na item, ano sa palagay mo ang negatibong epekto nito sa iyong pag-aaral at sa larangan ng edukasyon? May 20% na tatamarin, 7% sa plagiarism, 22% sa umaasa na lamang dito, 13% hindi na kayang bumuo ng sariling salita, 14% maling impormasyon, 6% kawalan ng focus, 10% pagkalito ng lubos at panghuli, 9% sa pandaraya. Ngayon naman, dumako tayo sa ika-5 kabanata, lagom, konklusyon, at rekomendasyon. Lagom na natuklasan. Dito ay inilagay ng mga mananaliksik ang mga natuklasan nila mula sa mga survey na kanilang isinagawa. Dito ay ilalagay ang mga karapat-dapat na sagot upang may paliwanag ng maayos ang aming natuklasan. Konklusyon. Dito inilahad ng mga mananaliksik ang buod na kanilang nahanap mula sa mga talatanungan na kanilang ginamit sa kanilang pag-survey. Rekomendasyon.
Dito inilahad ng mga mananaliksik ang importansya at rekomendasyon ng aming pag-aaral. Dito nakalahad ang mga taong maaaring magamit ito sa kanila pang susunod na pananaliksik.